Nagalit si Mayor Vico Soto sa ginawa ng isang barangay official. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa. Ngayong araw po yan ng Martes, June 3. Pero bago natin pag-usapan yan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at special thank you nga po pala sa lahat ng OFW na patuloy po na sumusubaybay, patuloy na tumatangkilik sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So mga kaparokya, disclaimer lang po, the video that I will show you was an old one po. Matagal na po ito and I'm sure most of you ay napanood na po ito. But syempre pag-uusapan natin dito ay kung paano pinagtanggol ni Mayor Vico Soto ang mga tricycle driver. So panoorin po natin to mga kaparokya. Hello po, Mayor. Meron tayong problema sa Barangay Santolan. Barangay Santolan to Pagtawid niyo po doon, Marikina na po yan. Ngayon, meron po tayong TODA, yung Ka-TODA sa KJMA. Dalawang TODA po. Dito sila nagsasakay sa Ayala Feliz Mall na under yan ng jurisdiction ng Pasig. Isipin niyo, magsasakay sila dito, tatawid sila papuntang Marikina, pinapayagan natin, pinapayagan ng LGU, pinapayagan ng Toro. Ang Barangay Santolan, hinuhuli nila. Kinausap na natin ang barangay, nausap na natin si Kapechi. Huwag niyong hulihin yung TODA. Andyan lang sila, tatawid lang sila, uhulihin mo pa. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay, panahon ng pandemya. Dalawa lang yung pwede nilang pasahero. Uhulihin mo pa, titikitan mo pa. 20 pa lang, napag-usapan na natin to. 2020 pa lang. 2021 na ngayon. Ayaw pa rin sumunod ng barangay. Ngayon, kung babastusin nyo ang TODA natin, kung babastusin nyo ang Toro natin, at babastusin nyo ako, at babastusin nyo ang lokal na pamahalaan, kahit paulit-ulit na namin sinabi sa inyo, Kapechi at Barangay Santolan, kakasuhan ko na kayo. Kakasuhan. Pag may nabalitaan akong isa pang tricycle nila na hinuli nyo dahil tumatawid lang, kakasuhan ko na kayo. Administrative case. Huwag naman ganun, kasi bastos na Bastos na Kawawa itong mga tricycle driver natin, naghahanap buhay ng maayos at marangal. Pinayagan, buti kung illegal hindi naman illegal, pinayagan ng LGU. May papel sila galing Toro. Huwag naman ganun. Final warning. Payag din ng HOA. Mga taga Doña Betang pumapayag. Obviously, pumapayag yung Ayala kasi nandyan nga yung terminal nila. LGU, pumapayag. Tricycle Regulation Office natin, pumapayag. O bakit? Ano bang gusto ng barangay? Nag-aantay pa sila na may ibigay sa kanila? Ano ang problema nila? O yun lang. Thank you po. So yun nga mga kaparokya, grabe yung barangay, walang konsiderasyon. Alam niyo mga kaparokya, nangyari yan noong 2021. So pandemic pa ng mga panahon na yan at talagang mahirap pa kumita niyan. Pero imbes na makatulong ay parang pasakit pa po ang ginagawa or ginawa po ng barangay na to. Pinayagan naman ng Pasig LGU ng subdivision even ng Ayala Mall. Pero bakit hinaharang? Bakit hinuhuli ng barangay? Nag-aantay nga po ba talaga ng lagay? Hirap niyan mga kaparokya, sinabihan na pala na wag hulihin pero hindi nakinig. Pasaway, hindi nirerespeto ang direktiba ng lokal na pamahalaan. Yan yung ayaw sa pamamahala ng butihing mayor, yung mga gawain ng mga nasa lumang kalakaran, yung mga trapo or traditional politician. Hindi sila makadiskarte ng ikapanlalamang nila dahil kay Mayor Vico Soto. Anyway, binabalikan natin to just to show you kung gaano kamakatao ang butihing mayor, kung paano protektahan at ipagtanggol ang maliliit na sektor, ang maliliit na manggagawa. And of course, pinapakita natin to yung mga barangay na hindi sumusunod sa alituntunin na pinapatupad ng lokal na pamahalaan
ng Pasig. Under Mayor Vico Soto na basta nasa tama ay nandyan siya, handang makinig, handang pakinggan ka. Anyway, grabe nakakatuwa dahil napakamalumanay pa din ni Mayor Vico Soto kahit dismayado siya sa nangyari. Sobrang disappointed po si Mayor Vico Soto sa ginawa po ng barangay, pero still napakamalumanay, ang chill niya pa rin. Ito yung isang leader na hindi masasayang ang boto mo, yung leader na masarap makasama, kumbaga hindi ka mahihiyang humarap, hindi ka mahihiyang kausapin. Leader na hindi manipulative. Yung iba kasi akala mo kung umasta, hindi ang tao ang nagpapasweldo. Alam nyo naman yun mga kaparokya na ang binabayad po na buwis ng taong bayan ang pinapangsweldo sa mga politician dito sa bansa. Talagang iniisip ng butihing mayor ang maliliit na naghahanap buhay. Ayaw niya yung tinatapakan ang mga ito. At iilan lang ang mga gantong politiko, yung tipong matatawag talagang public servant. Yung iba kasi pakitang tao lang, kumbaga masabing politiko. Yung magpapakitang gilas lang kapag malapit na ang eleksyon, nagbibigay ng ayuda at ng kung ano-ano pa. Nakakabilib kasi from 2019 talagang lumalabas po si Mayor Vico Soto. Araw-araw po yun, kahit gabi ay nagtatrabaho po ito. Talagang pinapakinggan ang hinaing at problema ng kanyang nasasakupan. Tunay na makamasa at para sa masa. Kaya sobrang nakakainggit ang mga Pasigueño dahil may leader sila na tuwid at walang bahid na katiwalian. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.